Okay, Facebook Live, YouTube Live po tayo. Swerteng-swerte tayo ngayon. Kasama natin si Dr. Richard Mata. Napakagaling na pediatrician, di ba? Ang dami na niyang ginagawang tips para sa inyo sa Dr. Richard Mata page. Marami siyang mga magagandang tips para sa bata at mga controversial topics. Lahat talaga, mapapailing kayo kasi yung mga tinuturo niya, kahit ako hindi ko alam ang mga sagot eh. Yan, pwede ba candy sa bata? Pwede ba sa bata? Pwede ba mag-big kiss? Pwede ba ang paliguan? Lahat may hirap na mga topics to tuturo sa atin ni Doc Richard. Kasama rin natin, syempre si Lads nandito at MD PhD candidate. Yes, Doc Richard. Okay, magandang araw sa inyong lahat. May mga topics tayo, isa-isahin natin na mga reminders para sa lahat, no? So, unahin ko muna itong andito ngayon. Ang tinatawag natin dito is aspiration. Ano ba ito sa itsura sa picture ngayon, no? Ay nabulunan, no? Nabulunan. Nakikita nyo po ito isang rambutan. Ito yung candy na candy, pero hindi lang kailangan yung candy na candy. Itong grapes, ito ding mga bilog na candies, no? Ang danger po kasi niyan is... Bali, pwede ba to ibigay sa bata para tumahimik? Yes, kasi ang napapansin ko, masyadong yung parents sometimes binibigay lang bigla yung mga ganon, kahit grapes na bilog, ay delikado po yon. Ako, may experience po kasi kami nung training pa ako, may kumain ng bata na 8 years old, no? Kumain ng rambutan. Actually, hindi pala siya, 8 years old na siya nung ginagamot namin, pero 3 years old siya, binigyan siya ng rambutan. Bigla siyang na-choke, nabilaukan, tapos dinala sa hospital, pero nung dumating na sa hospital, nagkaroon na ng brain damage. Kasi yung rambutan ay pumasok po dito. Dito pumapasok yung hangin. Before natanggal yung rambutan, ay natamaan na po yung utak ng bata. So, nagkaroon na po siya ng parang palsy. Cerebral palsy na parang, ano na siya, parang tuliro na siya, parang gumagano na, hindi mo na siya cute na bata yun eh. So, nung dumating sa 8 years old na siya, ano pa rin siya, naka-wheelchair na lang, hindi na nagsasalita. So, dahil lang nabigyan ng magulang ng rambutan yung bata, ngayon naging cerebral palsy na. Dahil na-choke. So, kung gusto nyo bigyan ng rambutan, himayin nyo na lang. Especially 3 years old and below. Huwag nyo bigyan ng rambutan ng buo. Kahit itong mga iba, hindi rin pwede, Doc Richard. Yes, Candy. yung mga candy, kasi pwede kang ma-choke bigla. Yung grapes, delikado rin. So, kung gusto nyo bigyan ng grapes, himay-himayan ninyo na hindi nakakabara sa lalamunan, no? Especially 3 years old and below. Kahit yung mga laruan, mga Lego, maliliit, delikado po yan sa mga bata pag hindi. Lego din? Yung maliliit. Oo. Di ba pag Bakit bumilang? yung mga bata sinusubo lahat? Bakit ano bang meron ba tayong magagawa para hindi nila isubo? Yung ano kasi may stage po kasi yung bata na parang oral stage na parang gusto nila lahat ilalagay sa bibig nila. Lahat itatamsak, no? So, sometimes kahit anong gawin natin, nandun talaga sila sa stage na yon. So, kailangan i-avoid na lang natin yung mga bagay na super liit kasi baka bigla nilang ipapasok sa bibig nila, bigla silang mabulunan. Pag bumili kayo ng laruan, tingnan nyo may nakalagay doon, small parts, not suitable for 3 years old. Kasi kung anak nyo ay 2 years old, huwag nyong bilhan. Kasi nakasulat na nga wag na bawal sa 3 years old. So, wag mo sabihin ka, kaya ng anak ko yan. You cannot risk kasi hindi ka rin parating nandoon. So, tandaan nyo lalo na yung mga ibang magulang, kaibigan ninyo, sabihan, bawal magbigay ng mga malilit, kahit pala grapes, no? Wag yung buo na bigay nyo lang, tapos pag ganun lang yung bata na, kaya ng Hindi niya anak ko alam yan. na kailangan ngunguyain. Ilululo niya ng bigla. Pwedeng kasi tumatakbo sila. Oo. Tapos tatawa. So, pumasok yun doon. So, delikado yun. Yung dapat natin gawin doon, yung Heimlich maneuver, no? Yung dito sa may pusod, kung yung bata is medyo malaki, igaganon nyo yan, tapos i-embrace nyo, tapos ipitin nyo, tapos pataas. No? Parang igaganon, no? Gaganon, sa ilalim ng pusod, tapos ipipress ng pataas para yung pressure sa lungs, tataas para lalabas yung
kanyang nalunon. Or kung nakikita nyo naman yung napasok, is swipe nyo nung finger nyo. So oras na yung parang gumaganon ito po, ganong itsura ng anak nyo, may pumasok yan. So silipin nyo kagad kung meron kayong mahihila. Ngayon kung wala, yun Pwede ang rin gawin nyo. paluin sa likod. O Pwede medyo po. mas mahina. Yun. Pwede sa mga age group na mga 2 years old and below, mahirap kasi gawin yung Heimlich maneuver. So, pwede nyo siyang ipahiga ng Pati haya. tahiya, tapos palo nyo. paluin. Pero kung wala pa rin nangyari, silipin nyo. Kasi kailangan, kayo niya, mabilis kayo niyan eh. Tapos, kung yun, i-press nyo dito, tapos pataas. So, bottom line, actually, kailangan ng training nga yan eh. Pero at least may idea kayo. Pero ang point is, bakit nyo isa-subject yung sarili nyo doon? Pwede naman tayong mag-avoid. Okay. Okay? Ito naman, napakagandang topic. Ito. Hindi ko alam to. Mahilig tayo sa honey, di ba? Honey sa lalamunan. Ayan. Very Ito po. healthy ang honey. Pero bawal ba kay baby ang honey? Ano mangyari kay baby? Matindi ba? So, pakita lang natin ha. Ito, honey, di pwede sa baby. Parang may nabasa akong ganito. Parang 1-year-old ba? Yeah. Ang age po na hindi pwede ang honey sa baby is 1 year old and below. Ito is an example ng honey na imported, no? Basahin natin. Itong red. Do not feed honey to infants under 1 year. No? Isipin mo, nagnenegosyo sila ng honey, pero nilagyan nila ng label na huwag bilhin pag ang anak niyo 1 year old. Kasi ilang milyon ang taong hindi bibili ng honey na ito. Nilagyan nilang huwag niyong bilhin. Ibig sabihin, ganun ka-importante ang rason. Ito imported ito, kaya meron ng label. Kaya Sa atin, lang, wala. walang label. Isipin mo, yung imported nga, Doc, is well packaged, no? Nasa factory pa ginawa, mayroon pang expiration date, pero nilagyan pa rin nila ng hindi pwede sa 1 year old and below. Ang pinaka-reason po doon, kasi yung intestine po ng 1 year old and below ay hindi pa mature. Kung hindi pa mature, pwede pong mabuhay yung tinatawag nating Clostridium na bakterya na pwede pong mag-cause ng paralysis. So, Bakit may Clostridium bacteria itong honey? yung honey, may tinatawag na yung spores lang na parang malalim yung term na spores, na parang hindi siya harmful actually. Kasi lahat naman ng bagay, meron naman talaga mga bakterya, no? Kahit anong kinakain natin. Pero kung strong naman yung ating resistensya, wala namang nangyayari sa Sa atin. matanda, baka takot na rin. Pero hindi naman ito pinagbabawal sa 1 year old and above kasi daw yung ating intestine are already matured and hindi na po magsusurvive yung Clostridium spores, yung sinatawag na bakterya. Kaya lang daw sa 1 year old and below, ay pwede daw kasi yung intestine ay hindi pa daw ready. So yun yung warning. It's not a warning lang sa akin. It's a American Academy of Pediatrics. Kaya lahat ng label ng honey sa US may nakalagay na. Pero bang magulang nagbibigay ng honey sa sanggol? Marami. Ba't sila magbibigay ng honey? May beliefs sila na nakakapaganda doon ng ipin. Tapos yun ang pinapahid nila pag nag-iipin. So, nilalagyan ng honey. Ang problem... Sa Pilipinas yung ginagawa Yeah. o sa abroad? Actually, sa aming lugar, maraming ganun na paniniwala. So, hindi po pwede magbigay ng matamis sa mga babies. Kasi yung dila nila masasanay sa matamis. Yung breast milk, hindi naman matamis yun. So, aayawan tuloy nila yung breast milk or yung formula kasi ginawa talaga yung medyo matabang. Ngayon, bigyan mo ng matamis, ayaw na nila yung matabang. Gulay, hindi rin naman ganun katamisan. So, huwag niyong i-expose ang bata sa honey, especially 1 year old and below. Ngayon, dalawang rason. Number 1, yung possibility ng Clostridium bacteria. And number 2 is yung sobrang tamis. Masasanay sa matamis. Number 3 is hindi nyo alam yung allergies or sensitivity ng anak nyo. Kung sensitive yun, galing sa pollen din yung honey. So, may possibility din kung sensitive talaga. So, and number 4, hindi talaga siya nakakaano ng ipin. Kabaliktaran nyo kasi matamis yun. Nakakasira ng ipin. Yung tamis kasi is gusto ng bakterya, doon nabubuhay ang bakterya sa tamis.
So pwede ka magkaroon ng cavities dahil nilagyan mo ng tamis yung ipin mo. So wala masyadong purpose. Pero in respect to honey, honey is really nutritious. But Sa matanda. but 1-year-old and below, maraming warning. So ifa-follow na lang natin na wag muna sa 1-year-old and below, but 1-year-old and above pwede po. Wala pong question doon, wala pong danger doon. Okay, ang ganda ng mga topics. Pang CME dapat to, Doc Richard. Siguro dapat i-apply natin yung mga Facebook Live natin. Oo nga. Di ba? Kasi gagastos pa sa CME, libre din dito sa atin. So, ang next, ang ganda nitong topic about alcohol. Ayan. Marami, kahit magulang ko dati, di ba? Pag naliligo, lalagyan ng alcohol. Panligo, pampunas. Saan ba nanggaling to? Kasi yung Saan ba nanggaling tong habit na to? parang talagang Filipino na ito kinaugalian ng Pilipino na yung dahil nga alcohol is disinfectant. Yung Nilalagay nila sa tubig siguro para mas maging May amoy. malinis o maiamoy, mas malinis yung baby. 'Di ba? Pero ang warning naman dito na yung tubig na pampaligo ay nilalagyan ng alcohol ay bawal po 'yan. Actually, may nirelease na yan na advisory about 15 years ago, nasa newspaper na yan, na meron po kasing nagkaroon ng coma. Dahil yung alcohol na nilalagay nyo, ay inabsorb po yan sa balat ng bata. Ngayon kung naparami, ibuong katawan yun, walang problema sa kamay ha. Ako nag-alcohol ako sa kamay, kahit anak ko. Pero kung ilalagay mo sa tubig, at i-absorb ng katawan, plus na-i-inhale nila yan. So, pag sumobra yung alcohol level, kasi itong isopropyl alcohol, no problem po sa kamay yan. Pero kung pumasok sa dugo yan, pwede pumunta sa utak. At kahit tingnan nyo sa internet, pwede po siya magkaroon ng, pwede mag-cause ng severe difficulty ng paghinga or pwedeng makakaroon ng coma. So, ang bottom line, hindi siya advisable na ihalo sa tubig ang alcohol pag naligo. Dr. Yun yung Richard Mata, kahit may lagnat, kasi isip nila, yeah. bababa ng temperatura ng bata. Yes. Kahit may lagnat, no? Kasi yung isang ding na ginagamitan ng alcohol kasi nga pangpababa ng lagnat kasi mabilis siyang lumamig, no? Pero yung effect niya na nakakalamig, may magandang effect sana 'yon. Pero meron siyang side effect. So yung side effect is yung ma-absorb yung alcohol or which is dangerous. So, pag may lagnat, water lang muna tayo. Hindi na kailangan haluan ng anything. Water is already okay. Kasi yung hinabol mo lang sa water is yung kanyang pampalaban lang sa init No? So, you don't need to add anything doon sa... Doc Richard, pag may lagnat ang baby, paano pinapababa yung lagnat? Gamit ang tubig lang. Pag yung... Anong parte ang pupunasan? Yung part na pinupunasan natin is yung mga dinadaluyan ng blood vessel. Ano yon? Number 1, yung ating kilikili. Kasi yung kilikili, maraming ugat dyan. So, pag dumadaan yung blood vessel mo at doon mo pinupunas-punasan, parang every daan ng blood vessel, napapalamig siya. Kilikili, singit, leeg, maraming blood vessel dyan, ugat, no? Siyempre, tsaka yung forehead. Kasi yung forehead is para na rin sa buong brain mo, no? Na medyo malamigan siya. So, yung topic din natin, unahan ko na lang na pag nilagnat yung bata, hindi kailangan ng ice. Pwede lukewarm lang muna. Hindi din kailangan mainit. Yung lukewarm, ang purpose lang naman nun is medyo wala mo lang init, pero hindi mo kailangan umabot sa chills. Kasi pag sobrang lamig yung pinunas mo, mag-chills. Yung chills kasi, nagkikreate ng init ang katawan mo. Kasi nilalamig na siya nag-create siya ng init, uminit siya lalo. So, kunwari, pinunasan mo at nag-chill siya, hinto mo muna. No? So, para hindi siya Doc mag-create. Richard, ilinaw lang natin. May nag-comment kasi si Eliza. Sabi niya, pag nilalagnat daw yung baby niya, ang turo sa kanya, lagyan ng alcohol ang tubig. So parang yung pa rin ang paniniwala niya. So Mga kapitbahay nagsabi. paki-explain bakit mas maganda na huwag na nga lalagyan ng alcohol. Diba? Pero paano yung mga gusto pa rin maglagay ng alcohol ang suggestion ko,
mag-research kayo sa internet kasi nandun na po yung mga advisory worldwide na kahit i-search nyo lang po danger of alcohol in bath, no, or during fever, ando na po nakasulat po lahat. So hindi po sa amin lang 'yon. Meron po tayong mga article to Nabasa ko back it dun up. parang Association of Pediatricians na Yeah. nagsabi. So kami Kasi ay na pag nag-e-echo masyadong lang. maraming alcohol, papasok sa Papasok. balat, na-absorb. Na-absorb, di parang uminom siya ng alak, pwedeng ma-comatose. Pag sobra, pero siguro kung Kung konti. isang kutsara lang, wala Oo. namang kaso. Diba? So, Tsaka yung bata, maliit Maliit, so yung Maliit konti siya sa Pag atin, yung madami na baka yung, masobrahan mo siya. yun lang ang danger. Pero So, kung matanda, di mag-alcohol ka, walang problema. walang problema. Yung effect niya, nakakalamig, nakakatulong yun, no question. May tama din sa point na yun, but yun na nga, meron ding danger on the side Overdose. effect on over. Yung problema, paano mo ma-estimate yung overdose? Wala namang rules na sinabing ganito lang yung amount. So, sometimes buhos lang tayo ng buhos. Kung maliit yung baby, madami na para sa kanya yung amount na yun. Plus, yung naamoy nyo, yung alcohol, like for example, nag-alcohol kayo ng kamay, amuyin nyo, ang lakas ng amoy. So, dapat patuyo nyo muna ang kamay nyo before nyo hawakan ng baby kasi naaamoy nila yung alcohol. Okay. Ito, napakagandang topic. Ayan. Okay. Controversial again. Ayan. Pwede ba maligo sa gabi? Yan. Siguro Ako kung- lagi ako sa gabi naliligo Oo. Kasi pag sa gabi, syempre, nadumihan ka buong Yes. araw bago matulog para malinis yung kwarto. Pero sa baby, Yes. pwede rin maligo sa gabi. Actually, yung pinagbawal ang ligo is more on the Filipino lang eh. Sa Philippines Culture, lang. Kasi sa culture. abroad, lahat naliligo sa gabi. Oh, kasi advice yung na mas soothing or mas presko, mas masarap yung tulog. Pag mas masarap ang tulog, mas walang sakit at mas lumalaki ang bata. Sa atin, parang naging uso na pag nabasa sa gabi, nagiging danger. Pero kung i-trace back natin, Dr. Will, parang nahulog siya sa superstitious beliefs. Parang, wag niyong paliguan, full moon ngayon. Parang doon siya nagsimula eh. Minsan sinasabi naman nila, nagtrabaho buong araw, nag-type, na mekaniko, construction worker, napagod, bawal magbasa. Oh, Pero pero sa akin siguro, minsan bagong basketball ka, pahinga ka 30 minutes, di ba? Pahangin ka muna. Pero after 30 minutes, 1 hour, pwede ka na maligo ng mabilis, di ba? oh, kasi pagpawis ka, yung lahat ng bakterya nakadikit sa katawan mo. Nakadikit ang oily. Ngayon, hihiga ka, yun ang sabi kanina, di ba, na yung mga bakterya dumikit na doon sa kumot mo. Bukas hindi po pa man papalabhan yung kumot mo. Ilang araw pa yun na ganun ang gagawin mo. Sabihin, every time ka nakakahiga, yung bakterya ay babalik sa iyo dahil yung kumot mo at kama mo ay meron ng mga standby na bakterya. So, mas healthy po ang maligo ng 2 beses sa isang araw. Hindi po nakaka-anemic. May beliefs kasi na pag ang bata or tayo naligo ng gabi, nakaka-anemic. Wala pong proof na nakaka-anemic dahil tubig lang naman yan. No? Hindi po ibig sabihin na kasi sabi, malamig daw sa gabi. So, totoo ba? Malamig ba sa inyo sa gabi? Sa amin, sa Davao, mainit pa rin kahit gabi. Wala naman kaming aircon sa loob ng aming CR. Ibig sabihin, kung talagang super lamig, okay. Option niyo na yan, na wag na lang muna. Pero sa atin, medyo mainit-init talaga. So, I think it's not an issue sa temperature. Ang inaano natin is yung bacteria. Kasi ang bacteria po ay hindi natatanggal kung walang bula. Kahit punasan nyo yan, para ka ng hugas ng plato, pinunasan mo lang, di ba ang plato dapat pabulain? Ganon din ang bata. Dapat bumubula sila. Huwag nyo lang punasan kasi kung punas lang, outside lang yun, yung mantika ng katawan niya, which is yung pawis tsaka bacteria, naiwan yun. Para hindi magapigsa. Yes. Merong isang topic na napakaganda si Doc Richard. Hindi kasama sa list pero tatanong natin. Yung tungkol sa pag-i-Ingles, huwag mong Englishin yung bata. Ayun. Siyempre gusto natin mag-English tayo sa bata para slang yung bata. Walang mali ang mag-English sa bata. Hindi mali 'yon. Ang mali is kung hindi ka na balanced. Kasi ang napansin natin ngayon,
maraming batang hirap sa Filipino subjects. Kung ipa-survey mo kahit ang mga teachers nagsasabi, hindi nahihirapan. Eh, di ba dati ang Filipino parang subject pa ba to? Ang dali-dali naman. Kubiertos, alam na, aklat, alam na natin yung kasi napapanood na natin yan sa mga movies na nagsasalita sila Tito Vic and Joey, sila Redford White, na yung pinapanood natin kasi dati mga Tagalog movies sa TV, Eat Bulaga, Student Canteen. Ngayon, ang mga bata, Puro English na lang. English na, Kasi dahil sa Nickelodeon, computer, sa YouTube, tapos Disney Channel. Say 99% na napapanood ng anak natin, kung hindi sila nanonood ng teleserye, is English. Eh, ayaw ko naman mag-promote ng teleserye kung puro sampalan din naman. So, ang ending, in English mo pa ng fluent, which is nothing wrong sana, pero yung other things na English din. So, yung dila nila, nahihirapan sila, pati pintuan, hindi nila alam, pati hagdan, hindi nila alam. So, I think, sumobra tayo doon. So, okay ka ma-English, pero i-double check nyo yung Tagalog nyo. So, mag-Tagalog din kayo, mag-English kayo. Kasi, ang pinaka-importante sa isang bata ay balance. Ibig Kaya sabihin, ba, Doc Richard, ng bata yung English, Tagalog, Bisaya, tatlong lengguwahe, o Sayang. dapat isa-isa ang turo? siyempre, hindi natin ma-separate yun in a day. Ang tinuturo namin is, kung ano yung pagkausap sa'yo, you try your best to answer the same. So, kung tinatagalog ka, magtagalog ka. Kung binibisaya ka, magbisaya ka. Kung in-English ka, mag-English ka. Kasi that's a respect to the one you're talking to. Huwag yung, pipilitin mo mag-English para sa'yo. Eh, baka mag-nosebleed na yung, di ba, kawawa naman. So, I know, maraming ganong issue. Yun nga as advice ko lang. Kasi alam ko nahirapan yung iba kasi fluent na masyado. Ang sarap pakinggan, no question yung iba. Ang sarap pakinggan ng English ng mga bata. Kaya lang pag tinagalog na or nag-Filipino subject, May tono na yung Tagalog nila. Oh. Hindi katulad tayo, sanay sa Tagalog. Yung English pa mas hirap, di ba? Mabaliktad. So, yun. It's more on balance. Huwag nyo kaming i-misinterpret. We love the English language because yun yung way natin to communicate worldwide. But if na-focus yung anak nyo doon, tapos nahirapan na siya sa basic Filipino, I think sumobra tayo. Anong edad dapat marunong na magtagalog? Pag mga teenager na, mahirap na humabol. Actually, nahabol in any age naman. Pero sabi ko, ba't pa natin silang papahirapan? Kasi alam ko ngayon yung nahirapan sa Filipino, they will still survive, of course. Makaka-learn pa rin sila. Pero dumaan sila sa isang buwan, ilang years na, I hate school, ma. I don't want to go school anymore. I don't understand the Filipino. So, ikaw, nasistress ka naman. I-interpret mo lahat ng Tagalog to English. So, kailangan ka bang dadaan kayo doon? Pero alam ko, you will survive that, of course. But, do you have to go through that stress? Eh, kung earlier pa lang, anak, ladder is, hagdan, anak, di ba? So, alam mo lahat, balance ka. So, pagdating sa subjects, parang katulad ka sa aming panahon noon na Filipino subject ba to? Eh, para namang nag-uusap lang tayo dito, di ba? Okay. Ngayon, parang balance. parang science na ang Filipino. Parang, yun ang sinasabi ng bata. Ang hirap ng Filipino subject. It's not because humirap ang Filipino, because Filipino is still Filipino. Masyado tayong naging exposed to the English. Dapat laging makabayan. Yeah. Sure. Yes, opo. Doc Lads, may gusto ka sabihin? Sa Any topic sa Tagalog? Makarelate si Doc Lan. siguro sa generation po namin ngayon, like sa mga klasiko din po, marami po talaga yung parang Slang. sanay na talaga sa English. So, sa mga medical students, nagkakaroon din po ng hirap kasi pag kausapin po yung pasyente, pag ipapaliwanag na yung mga sakit, yung mga gamot, nagkakaroon din ng parang problema o hirap sa kanilang part kasi nga nasanay silang magpaliwanag sa English. Pero natututunan naman po, although sa una lang talaga, merong challenge sa kanilang parte dahil sanay silang magpaliwanag sa English. So maganda to, no? Naisip mo, Doc Richard, parang call for the country na ibalik doon sa Tagalog. Yes, kasi sa doctors, wag mong pa-Englishin naman yung patient dahil unless Amerikano ka, no question yun. Pero kung Filipino ka, wag mong pa-Englishin siya. Respeto mo yun sa kanya na
you go to down his or his communication para maka-express siya freely, because the more they can feel na same yung tono nyo, nasa psychology yun eh. If you want a person to like you, sound like him, sound like her, talk like him, talk like her. Pero kung masyado kang English, oo lang yan, pero ayoko yun. Hindi ko na ano yun. But makita nila na halos yung dila nyo tsaka dila niya magkatulad, babalik-babalikan ka nun. So it's an art actually. So every language is very important. Every Bisaya, Ilonggo, every language is important. So dapat yung anak natin skillful on all of them. And even especially English. So meron kasing nagko-comment doon na paano na lang kung walang English, paano na lang ang science? Hindi ko naman sinabing hindi na mag-English. Oo nga. So, meron pa tayong 3 controversial topics. Tubig. Bakit nga minsan pinagbabawal ang tubig sa sanggol? Minsan, di ba, hindi mo maintindihan eh. Naririnig ko lagi sa pediatrician, minsan, huwag bibigyan ng tubig, gatas lang. Paano kung nilalagnat, dehydrated? Bawal pa rin ang tubig? Okay. Ito kasing 0 to 6 months, Sige. okay, itong 0 to 6 months na stage ng bata is very sensitive sila. Meron din kahit sa American Academy of Pediatrics na ang mga plain water ay pinagbabawal, no? Although yung water naman na i-mix sa formula, of course, ano ba mang i-mix mo kundi water. So walang problema nun. Ang water kasi, ang breastfeeding ay may tubig na. Yung formula milk, yung bottle milk, may tubig na. So kahit hindi mo sila pinainom ng plain water, hindi po sila ma-dehydrate. Anong danger pag binigyan mo ng plain water? Actually, walang danger ang konti. Pero alam mo naman, pag sinabi mong pwede, baka yun na yung pangpatulog nila, umiiyak, pangpatahan. Ang 6 months ay very sensitive yan sila sa tinatawag nating electrolyte imbalance. Kasi ang tubig po, wala yan silang potassium, wala yang sodium. Yun yung mga sustansya na kailangan ng katawan natin na hindi nawala sa tubig. So although healthy sana ang tubig, pero kung puro water na lang, ang danger niyan, pwedeng biglang bumagsak yung kanilang potassium, which is dangerous. Kasi sabihin ng iba, maganda naman katawan, Dok. Hindi naman siya payat eh. Hindi issue of payat yun. Kasi kunwari, nagtubig ka ng more than the needed amount in a day, pwedeng on that day, pwedeng mag-seizure ang pasyente. Or pwedeng mapunta sa coma dahil biglang bumagsak yung kanyang potassium o yung kanyang sodium. So, kaya nilagyan na lang ng warning na hindi kailangan ang tubig ang 0 to 6 months. Pero kung kumakain na siya 6 months and above, may solid food na siya, pwede na daw ang tubig. Ngayon, kung sabihin, Dok, kaya naman naming ilimit talaga ng konti, no question. I mean, wala namang poison ang tubig. Ang ibig sabihin lang nun, baka maraming tubig ang mabibigay nyo dahil nagsabi ang doktor na pwede. So sabihin ng doktor na pwede, baka binigyan mo ng ilang bottle in a day. Number 2, papayat din siya nun. And number 1 talaga yung electrolytes imbalance. Pareho rin, Doc Richard, itong topic na sa baby. Yes. Diba? Parang tubig din to. So, Oo. pwede ba? Marami nagbibigay ng Yes. So, Puro ng lola. actually, merong carbohydrates, no? May sustansyang pero yung needed na para for gaining weight, para lumaki yung katawan, tsaka yung mga potassium and sodium, wala din sa So, meron akong pasyente, ang payat-payat, 1 taon. Sabi ko, ano bang gatas nito? Sabi niya, wala na ako nagatas, Dok. Nag-am na lang ako. Kasi for 3 months, kaya na-admit, nagka-pneumonia, na-severe, payat na payat. Ang po, kahit puti ang kulay niyan, hindi po yan katumbas ng sustansya ng gatas. Tsaka hindi po ibig sabihin dahil rice yan, andyan na ang lahat ng sustansya. Hindi sana bawal yan, lalo na kunwari 6 months and above, pero wag niyong i-overtake yung milk. Ibig sabihin, nung gusto niyo ng kunyari breastfeeding or formula, yun pa rin ang main source. Gusto niyo ng okay, pwede. Konti-konti. Para bang naglulugaw ka, walang problema yun. Pero kung yun na yung main source of sustansya, delikado sa bata, yun. Huwag mo rin i-mix ang formula milk na instead of water ilalagay mo, ang ilalagay mo. Kasi
number one, wala sa instruction yun. So, ifa-follow nyo lang anong nakasulat sa instruction, like 1:1, 1:2, wala na nakalagay na doon. So, follow instructions kasi nag-change yung flavor. Kasi pati flavor ng mga milk, ang aim ng mga milk kasi to be closest to breastfeed. Pati yung mga contents niya to be closest to breastfeed. Stricto sila na hindi sobra, hindi kulang. Ngayon, kung nag-mix-mix tayo doon, ang question doon, naging kulang ba tayo or sumobra tayo? Nag-change ba yung panglasa or sumobra ang panlasa? So, wag na nating galawin yung formula. Kung anong sinabi, i-follow na lang natin. Ngayon, kung gusto mo mag-am, in a separate meal, pero konti lang, wag mong masyadong ibusog kasi ang main source mo pa rin is your milk, especially breastfeeding. Doc Richard, final topic natin. Yes. Antibiotics, may okay ba? Hindi okay? Alam ko yung iba, gustong-gusto mag-antibiotic. Meron palang ayaw din. Meron din kasi karamihan, o yung iba, saan kayo pupunta? Sabihin ng kapitbahay, huwag na kayong pumunta ng doktor. I-antibiotic kayo niyan. Makakahina ng utak yan. So, siyempre, yung mga mag-asawa, wag na lang. So, after 1 week, yung lagnat ng patient, nag-persist. Tapos, nag-convulsion na-infect na sa utak. Dinala sa hospital, naging severe, dahil nga hindi nga naagapan ng maaga. Tapos, in-antibiotic, nabuhay, pero nung umuwi, meningitis. So, siyempre, nung umuwi, parang medyo baldado na. Mahina ng pag-iisip. Ngayon, ang sasabihin naman ng kapitbahay, tingnan nyo, nakakahina talaga ng utak ang antibiotic. So, parang naniwala tuloy. Pero, sabi ko, ibalik natin. Hindi kasalanan ng antibiotic yun. Sabi ko, para yung ikaw, may magnanakaw sa bahay nyo, tapos, matagal ka tumawag ng pulis, pagdating ng pulis, wala na yung TV nyo, wala na yung computer nyo, tapos sasabihan mo yung pulis, dahil sa iyo, nawala yung computer namin, TV namin. Ang sasabihin ng pulis, actually, kung maaga akong nakarating, napigilan ko yung magnanakaw. So, hindi ko kasalanan yon. Matagal kayong tumawag ng pulis. Ibig ko sabihin, kung sa bakterya, yung bakterya nakapasok na sa utak, kinagat na yung utak nyo, nasira ng utak, dahil hindi pa kagad napigilan. Nung dumating na ang antibiotic, napatay niya yung bakterya, kaya lang, damage has been done sa utak. Kaya nung umuwi, may diferensya na. So, kaninong kasalanan yung humina ang utak? Sa bakterya o sa antibiotic? Actually, sa bakterya. Matagal lang nakapasok ang antibiotic. So, yung sinasabing nakahina ng utak, hindi po yun dahil sa antibiotic. Dahil po yun sa bakterya na pumasok sa utak. Dahil hindi ka agad nagapan ng antibiotic sa maagang panahon. So, hindi po delikado ang antibiotic, pero hindi po ibig sabihin na bibili kayo ng antibiotic na walang paalam. Kailangan nyo munang magpakonsulta para kung kailangan ng antibiotic sa lalong madaling panahon, pigilan na kasi yung bakterya po, katulad yung topic namin kanina, pimple lang yon, pwedeng pumunta sa utak. So, kahit any infection, kahit sipon, kahit ubo, kahit UTI, pwedeng pumunta sa utak yan na kunwari kailangan ng antibiotic at hindi nyo binigyan. Okay. Doc Richard, meron lang nagtatanong ano daw ang magandang pakain sa buntis para maging healthy ang baby. Kasi sa mga buntis, iniisip lang yung nanay. Sa baby naman, ano bang pag-aalaga? Pagkain ng nanay? Pwede ba music? Yes. At mag-aaral ng ng babasahin ng dictionary? Actually, sa nanay, number 1 muna yung avoid kayo ng stress. So, sa mga daddies or yung mga expectant daddies, huwag niyong i-stress ang asawa niyo. Merong hormonal changes ang asawa niyo dahil buntis siya. Yung ugali ng asawa niyo nagbabago. Ngayon, total, tayong mga lalaki, wala naman tayong hormonal changes. Tayo yung iintindi. Huwag yung aawayin mo lalo. Kasi hindi naman tayo yung lumalaki ng tiyan ng ganyan. Iba na yung paglaki ng tiyan natin. So, iba yung babae kasi masyado sila sa figure, tapos lumalaki sila, lumolobo sila, nadidepress sila. Ngayon, kung hindi natin inalalayan as a father, as a expectant father, may depression sila. And any stress, any depression can affect your child, no, in a many different ways. So,
Number 1 yun ang stress. Number 2 doon yung sleep. Huwag magpuyat ang mga mothers. The same way sa mga topic kanina because dalawa na kayo, may baby pang kasama. Dalawa na ang pinapakain mo, ikaw tsaka yung baby. So ang ending yan, kung kulang yung tulog mo, magkakaroon ka ng pwedeng lumiit yung baby, no? Or pwedeng mas, yung mga problems of a pregnant mother. Number 3, yung nutritious food. Siyempre, avoid na tayo doon sa, kunwari, naninigarilyo, avoid tayo sa alcohol. Kung may naninigarilyo sa bahay, bawal yun. Bawal ang soft drinks, bawal ang junk foods. So, gulay is very healthy. Sabaw is very healthy. And balanced diet. Kasi sabi ng OB ko, hindi mo kailangan masyadong tumaba. Kasi mahirapan din ako pag tumaba masyado yung anak mo sa loob. Paglabas, hindi na nakakalabas. So, isi-CS na kita. So, medyo hindi ibig sabihin na mag-over ka sa carbohydrates. Tama-tama lang din. Kasi ina-avoid mo rin yung masyadong maging mataas yung sugar mo sa katawan na pwedeng magkaroon din ng diabetes yung diabetes yung mother, yung ikaw. So, kailangan mo ng check-up parati sa OB, yung tinatawag natin na prenatal check-up, para na monitor number 1, yung blood pressure mo kasi ang mother pwedeng mag-high blood. Pag high blood ang isang mother na hindi mo napansin, honestly po, pwedeng biglang mamatay ang baby dahil yung blood supply sa baby ay kokonti dahil nag-high blood ka, no? So, importante yon. And number 2, yung diabetes. Kasi ang mother, pwede silang magkaroon ng diabetes kung buntis, na biglang lumulobo, lumalaki yung mga babies din. So, kailangan i-control din yon. And actually, nagbibigay pa yun ng infection dahil mataas yung sugar mo and other complications, even yung premature na mga anak ka. So, please, mga mothers, no? Kunyari, merong nakikinig ngayon na sikreto pa, na buntis pa sila. Yung pagbubuntis ay pagpapala ng Diyos yan. Huwag niyong i-abort ang anak niyo. Sabihin niyo na sa magulang niyo, huwag niyo nang taguin para mapacheck up na, no? Magsisisi talaga kayo pag may ginawa kayo sa anak niyo. So, kasi iba sinisikreto. Tao lang tayo, nagkakamali tayo, no? Pero huwag nating patagalin yung mali. Huwag natin yung iganti sa mali, another mali, no? Like abortion. So, ibig ko sabihin, mag-report na, hingi ng patawad sa mama nyo, kasi kailangan nyo magpa-prenatal. Huwag yung antayin na 4 months na, doon pa kayo magpa-check up ng OB, ang dami, may complication na pala. So, ang dami pong advice sa mothers, kasi dalawa na po kayo. Okay, very good. Paano naman siguro, Doc Lisa, Doc Richard, kung di naman buntis, mainit pa rin ang ulo. May hormonal changes. Di ba? Wise, mahirap yung ganyan. Anyway, salamat sa lahat ng nagla-like, salamat sa lahat ng share. Bira lang yan, kompleto tayo. 4 na doctors. Okay, final tips. Doc Lads. Doc Lads. Sa mga nakikinig sa atin. So, yun po, maraming salamat po sa pakikinig. Lagi lang po nating tandaan na yung mga bata po, hindi po sila small version of adults. So, hindi po porket iniinom yung gamot na to or ginagawa sa adults, ilo-lower nyo lang yung dose or concentration. Iba po talaga yung treatment para sa mga bata. Kaya po meron tayong mga doktor na specific para sa mga bata, yung pediatrician. So, yun po. Okay. Doc Lisa? Yes, napakagaling po ng ating mga specialist ngayong araw na to. So sana na pakinggan nyo at marami kayong natutunan sa kanilang mga itinuro. At syempre po, final word sa ating pediatrician. Thank you po sa mga lahat ng nakinig. Paki-like po yung page ko rin, Dr. Richard Mata na page kasi marami po tayong update doon, especially sa dengue fever. And marami po tayong mga beliefs na Filipino beliefs na nire-respeto natin yun. Pero honestly, sometimes yung side effect nun ay nagkakos ng problem. So, i-weigh po natin yun. Nire-respect po natin lahat ng mga ating matatanda. Pero parati ko pong sinasabi sa mga Lola, tatanda din ako. Ibig sabihin ba kung matanda na ako, hindi na ako nagkakamali? Sabi, hindi naman, Dok, tao ka lang. Ganun din po tayo lahat. Ibig sabihin, hindi po pwede sabihin, sabi kasi ni Lola dahil matanda na siya, ko tatanda din ako. Ang dapat is, hindi dahil sa patandaan, nakasulat ba yung sinasabi.
meron na pong Google. Marami ng sites na pwedeng i-search nyo. Yung, can I take a bath at night? Can I add alcohol in the water bath? Pwede nga Tagalog Kasi ang Google may Tagalog din na Filipino sites lumalabas. So, do a research, no? Kasi yung mga beliefs ngayon, panahon pa ni Jose Rizal yung beliefs na yun wala nga internet nung panahon na yun. Ibig sabihin, mas matalino na tayo ngayon. Kaya lang, naniniwala tayo sa kanila dahil nagre-respeto tayo. Pero, i-balance po natin yung respeto at katotohanan. Kasi sometimes tayo din kailangan natin silang turuan, ganito pala ito pala yung nakasulat. Okay, maraming salamat, Dr. Richard Mata. Doc Lad, syempre ang goal natin, libreng gamutan, libreng health tips sa inyo. Wala naman nakukuha yung mga doctors natin dito. Gusto lang natin syempre maging happy, maging healthy kayo. Syempre, tuwan-tuwa tayo pag gumagaling sila Yeah. 'Di ba? Ayaw natin yung mamaya mali lang yung ginawa, nabigyan lang ng candy, nabulunan, namatay, 'di ba? Sayang po yung buhay. So, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share. See you again.